Hello guys! Welcome back ulit dito sa ating YouTube channel, The Homie Said It. For today's video, bagong update, content monetization dito sa Facebook Reels. Masama nga ba para sa mga content creators? So, ito yung pinaka-big challenge or big alert this year, 2025, sa Facebook monetization. Instead na mag-celebrate yung karamihan na na-invite sa content monetization, and after nilang ma-set up ito, ang nangyari is nawalan ng kita yung iba is nagkaroon ng mga restrictions or matagal lang pag-hold ng payout. Or yung iba pinaka-worst guys no, na demonetize. And sa video na to guys, number 1, bakit nga ba bumaba yung kita ng mga creators dito sa bagong update. Number 2, pag-usapan natin, ano ba yung mga bagong rules sa mga creator na nagpapahirap sa monetization dito kay Facebook. Number 3, may pag-asa pa ba ang Facebook monetization o dapat na ba tayong lumipat sa mga iba pang platform na available dito online? So guys, ayan, pag-usapan natin. Yung nakikita nyo guys dito sa ating screen, ito yung status no ni Sir Christian Rancap Basco. So credit po itong kanyang post na to. So sabi niya dito meron siyang 23 million views. Nag-earn lang po ito guys ng 232 US dollar lang. So, ibig sabihin, sabi niya dito, per 1 million views, 10 US dollars lang siya. Unlike before guys, 'di ba? Na umaabot based doon sa pinost ko na video dati na 1 million views, nag-average siya na 3,000 to 5,000 pesos per 1 million views. Pero ngayon, $10 na lang. Dito yan sa bagong content monetization. Marami nga guys nagre-reklamo na bumaba ang revenue share. Humigpit yung eligibility requirements dahil kahit po yung iba may nagme-message sa akin na meron na silang 100,000 followers, hindi pa rin sila invited sa monetization. Like po nung last October 2024, in-stop na po ni Facebook yung monetization sa long form video. Ibig sabihin, kahit po meron kayong ready for setup na in-stream ads sa long form video is hindi na po yan applicable. So, ang gagawin nyo, magsisend na lang po tayo ng bagong interest. Wala tayong option na monetization kung hindi yung bago. Ito nga yung pinag-isa na content na ng mga tools, yung content monetization beta tools na pinagsama-sama na po yung short form video, long form video, saka yung photo, text, and stories. Ayan. So, ang dami din pinagbago sa algorithm, no? Hindi natin alam, baka ito ay cause ng mga current event, current happening sa bansang Pilipinas. So, nakaka-apekto ba ito? So, pag-usapan din natin yan. So, kung ikaw ay isang content creator o balak mong pumasok sa mundo ng Facebook monetization, kailangan mong panoorin itong video hanggang dulo. So, ano ba yung mga dapat natin gawin sa content creator para mag-survive dito? So, meron akong 3 tips, no? Or 3 na suggestion para at least, di ba, kahit bumaba yung ad revenue natin dito kay Facebook, still pwede pa rin tayong makapag-maximize ng ating social media asset or platform. Number 1, mag-adapt tayo sa bagong algorithm. So, ano nga ba yung algorithm? Base po ngayon, nakikita ko per engagement yung ating earnings ngayon dito kay Facebook. So, mas mababa yung engagement, konti yung nagko-comment, konti yung nag-share, konti yung nagla-like, bumababa po yung yung earnings. So, kalakip din po iyan. Before, nasa views, per views, pero ngayon, nakikita ko, malaking factor po yung engagement dito sa usapang monetization. So, meron si Sir Christian dito sa kanyang 23 million views, meron siyang 400 engagement na gain. So, meron naman ako nakita na konti lang po yung yung views, pero grabe yung engagement, nasa million engagement siya. Meron akong nakita din, ang pinost lang is hindi video, text lang. Kung familiar kayo kay Doc Alvin, i-check nyo yung mga post doon. Grabe yung engagement doon. Millions comment, million reactions. So, doon nakabase ang kitaan sa bagong content monetization tools. So, I suggest
kung kayo is gagawa, so pag-isipan nyo maigi. Ito ba is maraming magre-react, maraming mag-comment sa sa video nyo. So make it your post or your video more compelling, 'di ba? Para at least mas tumaas yung inyong engagement number. Number 2 tip, gumamit ng ibang monetization strategies or tulad ng affiliate marketing or brand deals. So ako guys, dati ko pa to talaga ginagawa, kahit konti pa lang yung followers ko dito kay Facebook. Meron na po talagang nagpapa-create sa akin ng video or content na isang content lang, so pwede akong bayaran ng sabihin natin tawag dito brand deal, mga ganon. Meron tayong mga video upload before or may mga incoming tayo na ito po is brand deal or collaboration. So, collaboration fee. So, meron yun. So, usually, hindi siya bumababa ng 5,000 yung collaboration sa isang video. So, yung iba ng mga sikat na content creator, per video post, pwede sila mag-gain dyan ng 100,000 pesos or hindi lang, sa isang video lang or sa collaboration. So, yun. I-try nyo din, pag-isipan nyo din yan kung mayroong mga nag-o-offer sa inyo ng legit collaboration. So, pwede nyo naman niyang i-consider. Yung isa naman guys, yung affiliate. So, eto guys, working, talagang I suggest, i-try nyo din mag-affiliate kasi sa TikTok, kumikita ako sa affiliate. So, pakita ko lang sa inyo para may idea kayo. Wala pala dito sa isang phone. So, hindi ko siya mapapakita ngayon. So, kung meron akong na-earn dun sa TikTok last month ng 5,000. So, yun lang. Yung ginagawa ko, nag-create lang ako ng mga video, then lalagyan ko lang ng affiliate link. Then, yung product na yun, kapag bumili yung viewers or yung followers ko, meron ako dong commission. So, yun yung affiliate link commission na tinatawag. Okay? So, pwede nyo rin i-consider yun para ma-maximize yung potential nyo as a content creator. Number 3, and last tip natin, maikli lang naman to, mag-diversify ng content. So, hindi lang naman dito sa Facebook, pwede tayong kumita ng monetization. Pwede rin po sa YouTube, katulad nitong ginagawa ko. So, meron din naman dito na generate kahit papano. Base po ito sa CPM, at sa niche ng video content nyo. Kung ang content nyo is nasa top niches, or mataas yung CPM o yung click per mile. Mostly kasi yung mga viewers ko is Pilipinas. Pero kung kayo is more on English speaking, kaya nyo i-deliver yung content nyo na English, mas broad yung audience na pwedeng manood sa inyo. Like for example, kung nasa US yung manonood sa inyo, mas malaki po yung CPM o yung per 1,000 views doon compare sa Pilipinas. Kasi mas mahal po, mas premium yung mga ads na ino-offer nila doon sa viewers sa Amerika. So, sa Amerika, sa Japan, sa Europe, yan, matataas yung click per mile. So, for sure, kung yung content nyo is, ang tinatarget nyo is yung mga top tier country, mas malaki yung posibleng kitain nyo sa YouTube. So, meron pa tayo, like for example, yun nga, nabanggit ko kanina sa TikTok. Pwede tayong kumita doon sa affiliate tsaka sa collaboration. So, meron ding mga ino-offer na na mga products na pwede nyong i-review. Then sa inyo na 'yon kapag po ni-review nyo, and then after nun, pwede nyong i-link doon sa mismong store yung inyong review at pwede kang kumita ng passive. Pag sinabi natin passive, guys, kahit tulog po kayo at may bumili po doon sa affiliate link nyo, kikita pa rin po kayo doon. So, yun yung pwede natin gawin, i-consider habang wala pa tayong update sa na good news dito sa mga bagong monetization kay Facebook. So, guys, ayun, wag niyong palampasin na na i-try yung mga other social media platform, yung mga ways to earn dito sa online. So, for now, hanggang dito muna yung ating video. Maraming salamat. Huwag kayong mag-alala, mag-update tayo palagi pag meron tayong mga good news and update dito sa Facebook monetization at iba pang ways to earn dito sa online. Maraming salamat. Don't forget to share, like, and subscribe dito sa ating YouTube channel para pag meron tayong bagong video, manonotify po kayo kaagad. See you again sa next video. Bye-bye!